Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. April 26, 2026, dear friends! Huling linggo na ng April, ng Abril. Kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Dami mong problema, naku mo pang ngumiti. No'y bigang nga astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Hoy! Pinoy ako! Buong aking loob, may agiman ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Mga kaibigan, nako, andito na naman ako para ipaalala sa atin na Pinoy tayo at kaya nating manalo kahit na nahihirapan tayo sa krisis at gulo sa paligid natin. Mga kaibigan, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong tanghali kasi the past days or weeks ay talagang puro ganito po yung mga messages na natatanggap ko at iyon ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Na paano kung yung mga messages na dumadating sa sayo na nagsasabi na ito na ang magbabago ng buhay mo, ayun pala talaga ang makakasira, di ba? So yun yung ating titignan ngayong tanghali. Anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako! Buong aking loob, may agiman ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayong tanghali ang scams, the psychology of a scam. Isipin nyo, meron bang psikolohiya ang scam? Well, hindi yung mismong scam, pero remember na kaya gumagana ang mga scam kasi pinaglalaruan nila ng scammers yung ating psychology. So, budol ba yan? O talagang totoong blessing or opportunity? Alright, dear friends? Kaya pag-usapan natin at isipin mabuti na talaga bang lahat ng mukhang blessing ay blessing talaga? At bahaginan niyo ako kayo na mga kagaya ko rin ay na-scam na. Send me your messages, alright, dear friends, sa 0976-014-5041. Yan ang ating Winner Ka Pinoy number. Uulitin ko para sa ating mga bagong tagapakinig, 0976-014-5041. Thank you sa ating team, sa ating studio. I'm broadcasting through Zoom. Thank you to Sir Erwin Makatangay, Miss Jel Keran, Mr. Wilson Abrea, and Miss Kyle Dangate. May agiman ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agiman ang dugo ko. Ibalik natin yung agimat ng ating dugo at ng ating kaisipan, mga kaibigan. So today is really about awareness. Kasi the past days, parang pare-pareho yata yung mga texts ko doon sa mga kaibigan ko na pinapadalahan ako ng mga ganong messages, enticing me, inviting me to invest in what for me seemed to be a scam.
Kaya andito ako mga kaibigan, hindi para pilitin ka, pero para lang mas maging aware ka kung papaano gumagana at kung ano talaga ang psychology ng isang scam. Sino sa inyo ang may kakilala na naloko na? 'Di ba? Parang minsan sinasantabi natin yung feeling and we say, naku, nabudol na naman ako. Or, naku, nabudol yata ako 'Di ba? Di bale? Tratuhin ko na lang siyang parang sugal. Kaso mga kaibigan, pinaghirapan mo yung pera mo di ba? Pinaghirapan mo yan. Binuhusan mo ng panahon, binuhusan mo ng lakas mo at pagmamahal. Tapos, isa-scam ka lang, di ba? So, parang ang sama ng pakiramdam at ang sama sa loob. So, kaya pinili ko tong topic na to ngayon, mga kaibigan, because, yun nga, I've been receiving a lot of messages na parang ang dami-daming mga caveats for me or warnings or red flags gaya ng limited time lang ito, Chris, bilis, exclusive opportunity, guaranteed returns. Ayaw mo bang kumita ng extra? Sino ba naman ang may ayaw kumita, di ba? Ng malaki actually, lalo na ngayon sa krisis na to, halos lahat tayo apektado, lalo na po ako. Maraming mga kumpanya ngayon naka-postpone, naka-delay yung kanilang mga trainings. So, I'm in a crisis myself. Pero, may mga times na napapaisip tayo na, naku, paano if this is a blessing, di ba? What if this is my chance? I'll read to you a message that I got po. I'm not going to name names para hindi naman sila mapahiya. At isipin na, ay, si Chris talaga ginamit na ano. Okay. So meron dito na nag-message sa akin. I will just quote yung portion, ha? Samantalahin ang limitadong pagkakataong ito sa loob ng 4 na araw, aktibong lumahok sa kaganapan. Makamit natin ang matatag na kalakalan, dagdagan ang kita, pagtutulungan ng lahat, at sama-samang kasaganaan sa platform, at sama-samang lumikha ng isang magandang kinabukasan. Beautiful message. Beautiful. Beautiful. Wala po akong kontra sa message na yan. Lahat naman tayo gusto ng magandang kinabukasan. Ang problema lang are the messages before that. At ang sagot ko is that, like kung I just want to say na someone I knew lost millions with a similar scheme. So parang hindi ko naman pinipilit na, huy, wag kang sumali. Ang sa akin lang is pinapaisip ko. Sabi ko, kesa pa isa-isa akong nagme-message, why don't I just create an episode on this sa Winner Ka Pinoy? At kaya nga po, andito tayo ngayon. Andito ako dahil labis ang malasakit ko para sa atin mga kaibigan. Na alam ko yung pakiramdam ng ma-scam. Na-scam na rin ako dati when I was a lot younger. Yung mga kamag-anak ko, nanay ko mismo, kapatid ko. I mean, lahat yata kami sa pamilya na na-scam natin. Parang, it's fascinating na parang ma-realize natin na the scam does not target people who do not think. In fact, isipin nga, meron nga ako isang kaibigan dati, business owner siya talaga. He's been a business owner for many, many years. Pero na-scam din siya. And it was not like 1 million. It's more than 20 million pesos. Sabi niya, Chris, hindi ko talaga. And he was depressed for a while kasi sabi niya, ang talino ko naman. So, andito ako ngayon para ipaalala na kung na-scam ka man dati, let's be gentle with ourselves. Na hindi ka na-scam dahil bobo ka, na-scam ka dahil they played with your emotions, with your psychology. Alright, dear friends? Okay. I'm so passionate about this topic. Kasi nanggigigil ako sa idea na bakit kaya may mga kababayan tayo? Or kung di man natin kababayan, kapwa nila lang, no? Na ang misyon sa buhay ay lokohin tayo. It's sad, isn't it, dear friends? But anyway, it's a given. Hindi natin yan mababago. Ang kaya lang natin baguhin ay yung unawain yung ating psychology. Bakit tayo nagre-respond, nagre-react the way we do? Alright? Andito lang ako ngayon para tulungan na ang ating mga sarili. Kasama ako na mas luminaw sa ating kaisipan kung bakit. Why do intelligent people fall into scams? Bakit nga ba? Why do we fall? Anyway, punta tayo dyan mamaya. Punta muna ako doon sa aking message.
Kasi itong message na to, inanalyze ko na. So sabi ko, itong mga ganitong message na may sinasabing exclusive blank blank, 'di ba? Or say exclusive, blank, whatever the opportunity is. Guaranteed or stable profits, limited time urgency. Very common ang patterns na to in scams or high risk trading schemes. Yung mga use ng levels na, nako, magiging manager ka kaagad after ganito, ganyan. Yung mga invitation requirements na for selected few. No, special na special ang pakiramdam mo, di ba? Kasi sinabi na, inaalok lang namin ito sa mga 10 tao na makakatanggap nito. 1,000,000 pala kayo na nakatanggap nun. These are red flags. Meaning, mag-ingat. Kasi mukhang promising, di ba? Mukhang ito na ang sagot, ito na yung biyaya na hinihiling natin. So, dear friends, I'd like us to begin with the psychology of why we fall. In fact, itong why we fall to a scam is the same as why we fall in love also, di ba? Na parang, or sige na, mag-focus lang tayo muna sa topic, baka maubos yung oras ko. So, the psychology begins with kasi nga, ang scam plays with our mind talaga. Diba? Yung hindi, well, paano ba to? And the way we respond, kunyari, pag sinabi sa'yo na, oh, easy income to. Diba? Hindi ka na magtatrabaho. This is a breakthrough opportunity. Naku, minsan lang ito, Chris. Para lang ito sa select few. Wouldn't you want to take advantage of this? And the brain releases what is called a dopamine. It's the happy hormone. Ito yung reward hormone na sinasabi nila or reward chemical. Pag nag-order ka, 'di ba? Ang saya-saya mo, sobrang excited ka because the anticipation really activated the dopamine in your brain. So yung circuit na yan, that dopamine effect, yun nga ang sinasabi na tayo ngayon, we are dopaminated. Meaning, bakit sikat na sikat yung mga reels sa TikTok? Naku, ilang beses na ba ako na hanap mo ang bait? Every time that I open TikTok, just to check, because my friend, thank you to my mentor, Harry, for suggesting na, Chris, sayang yung mga messages mo. I-post mo nga sa YouTube at sa TikTok and all. So that's why I'm trying to include some excerpts sa TikTok. So I open it, hanap mo ang beat. Yeah, halos lahat na hanap mo ang beat. And then videos are 10 seconds, 15 seconds. We're so dopaminated. Kasi bawat yung dopamine level mo nag-i-increase eh. So our brain releases dopamine, the reward chemical or this happy hormone, 'di ba? Kaya hindi pa man nangyayari, feeling mo nangyayari na, 'di ba? Ito na talaga, ito na. Hindi ka pa nananalo, pero ini-imagine mo na, 'di ba? Hindi ka pa kumikita, pero iniisip mo na kung saan mo gagastusin. O kung sila nakapagpatayo sila ng bahay, nakabili ng sasakyan, ako din. So, that's what's activated when they send us promises like this. Pero hindi nila sinasabi na walang returns na guaranteed. Pwede naman akong hindi na lang mag-react, di ba? Pwede ko namang, yung mga nagbe-message sa akin, pwede ko namang isin na lang, hindi na ako sasagot. Pwede naman, kaya lang kasi these are friends. These are people I know. These are hardworking people. And sabi ko, no. Sabi ko, lahat ng mga pinadala mo, they all have paano ko ba sabihin to? Nandun yung mga red flags, di ba? Yung mga words na exclusive, levels, privileges, yan, stable profits. Walang stable profits sa mga ganito. Kaya nga sa mga bangko, magkano lang ang interest? Bangko na po yan, ha? Kahit na nga sa mga government, natin, pag-ibig, hindi sila nagpa-promise mga 15% per month. Per year ang guarantee. Like may mga ilan lang, 5%. Ganyan, diba? So parang, what makes them any different? Yun yung tanong ko dito. So sabi ko, I'm not discouraging you, pero these are very intentional, targeted messaging.
targeting your psychology. Meron nga ako isang natanggap na, Chris, alam mo, ikaw napaka-negative mo. Ako pa ngayon ang negative. Sabi sa akin, alam mo, Chris, ikaw napaka-negative mo. Can't you just be happy for me? Sabi ko, I'm happy for you if lahat ng sinasabi na andyan ay mangyayari sa'yo. I'll celebrate with you. Yes. Pero habang hindi pa nangyayari and you haven't lost your money yet, it's my role as your friend to warn you. Ikaw pa rin naman ang magdedesisyon at the end of the day. Alright, dear friends, so that's why we are here now on this topic. Maraming naka-line up na topic. May mga tanong last time na sabi ko, I'd like to devote an episode on that, pero i-relegate natin yan for another episode. So that's how the brain works. That's how scams work. Kaya tayo nasa scam because they sell us a dream. They sell us imagination. Imagine. Diba? Imagine kung yung 1,000,000 mo kikita ng 150,000 buwan-buwan. Imagine if you are going to be able to visit all the places you'd like, buy everything you want. Imagine. So imagine mo pa lang, naku, the dopamine level in your brain increases already. Nagkaka-cartwheel na yung puso mo, yung imagination mo. So that's how scams work. They play with that. Oh, naku, pag kumita ako, bibili ako ng lupa. Gusto ko rin magkaroon ng farm. Tapos magta-travel kami. Tapos magne-negosyo pa kami. Hindi pa nga sure. So, yun, dear friends. Yun yung isang warning dyan. Kaya, alam niyo po ba mga kaibigan, lahat ng mga psychological concepts na yan, syempre, inaral ko yan, di ba? Psychology ang background ko eh. Paano naman ako as your host kung ay alam ko, tas hindi ko sinabi, di ba? Kung kaibigan kita at alam mo na pinapahalagahan kita, patas hindi kita winarningan and you lost your savings, ano naman ako, di ba? Para ano pa na naging kaibigan mo ko? I know somebody, and I will not name her, close to my heart, na nabudol din siya. It's an online platform. Halos lahat naman yata ngayon online. And that was the dream. Binentahan siya ng pangarap eh. Siyempre may mga anak siya, may mga nagkukolehiyo siyang anak and empleyado siya. And this was a way out, diba? Huge opportunities talaga para kumita. Tapos ng mga unang buwan, talagang nakakatanggap talaga siya ng return ng pera niya. And of course, that's so exciting. That's how lahat ng mga Ponzi schemes worked. May mga isi-share ako sa inyo ng mga example. Meron din sa lugar namin dati. At nako, yung buong pamilya ko yata, except ako ba at yung kapatid ko, joined it. If you're familiar with Kappa, no? Kaya nasasad talaga ako. I'm so sad. And anyway, itong kinikwento ko sa inyo, sa sobra niyang excitement, dahil nga nakakatanggap siya ng kita buwan-buwan, at malaki talaga. And wow, this is real money. Naku, nag-loan siya sa credit card niya. Did she even, sinanla pa ba niya? Nag-take pa yata siya ng mortgage doon sa bahay niya para lang malaki yung principal na mailalagay niya doon at mas malaki ang buwan-buwan niyang matatanggap. And as the story always goes, always kasi kahit saang part ng mundo na nangyayari ang mga ganyang schemes, syempre babayaran ka sa simula, babayaran ka hanggang sa suddenly it stops. At hindi ka na makarecover kasi ang laki-laki na ng na-invest mo. So yun, dear friends, ang may kalungkutan dyan. The danger is always that they sell us a dream. They sell us like an answer to our prayers. Tapos, they sell us that, right? Papangarapin nila tayo. Then, they create that excitement. At syempre, pag na-excite ka, di ba? Parang kunyari, pag sinabi ko sa inyo na, next Sunday, May 3, 2026, nako, is the 13th anniversary of Winner Ka Pinoy. At lahat ng makikinig ay makakatanggap ng 1,000 pesos. But syempre, di ba? You're going to invite all your friends. Na, uy, makinig tayo sa Winner Ka Pinoy. Next, mag-send lang kayo ng message and all of you will receive 1,000 pesos. And so the whole week talaga, you tell all your friends, naku, makinig tayo sa May 3 sa Winner Ka Pinoy. Lahat na makikinig at magme-message will receive 1,000 pesos. And next Sunday, I don't appear. Magre-replay ako ng episode. How will you feel, diba? You'll feel really bad. Maybe you'll even hate me.
Naku, si Chris, wala siyang isang salita, which I will never do. Pero totoo po talaga na next Sunday, May 3, 2026, Winner Ka Pinoy celebrates its 13th year. Imagine, 13 years na ang Winner Ka Pinoy. So kung merong nanganak when Winner Ka Pinoy was born, 13 years old na siya sa next Sunday. Teenager na ang Winner Ka Pinoy. And I'm so grateful. Ngayon pa lang nagsisimula na yung aking gratitude talaga na we celebrate 13 years of Winner Ka Pinoy. Of course, in partnership with DZXL 558. Kung wala ang go signal nila Sir Rico Canoy for the program to continue, naku, matagal na pong wala ang Winner Ka Pinoy. So there, dear friends. Sabi ko kanina, I'm aware of all these psychological tricks, but I don't do them. I wouldn't do them. I will not take advantage of you. Chris, ba't di mo gawin? Sabi ko, pag ginawa ko yan, I'm betraying my own integrity, di ba? Sa kahit sa mga trainings ko, I don't fall into the tricks na kunyari, I attended so many trainings before, sobrang mahal. Tapos, kasi ako pag nag-training ako, kunyari, sinabi ko sa inyo na 9 to 5, 9 to 5, I'm serving you, we're learning together, walang nasasayang na oras, we start on time, we end on time. Hindi ko sasayangin because you invested yung oras mo, nag-invest yung kumpanya ninyo to attend my training. So walang nasayang talaga. But I've attended trainings na sobrang mahal, times 5 ng registration fee ko. We don't start on time, ang daming kwento, halatang hindi naghanda. Tapos, isang oras bago matapos, they are already marketing yung susunod nilang programa. And I felt so bad. Sabi ko, how shameful, how shameful. Parang ang mahal-mahal ng ibinayad ko and they didn't teach me much. Alam mo yon? And hindi pa nga natatapos tong programa na to, binibentahan na ulit ako ng kasunod nilang programa na secret to, ba't di na lang nila sabihin sa training na to kung gaano kahalaga yung insight na yan, bakit ihihintay pa nila doon sa next? And I was told, Chris, ba't kasi di mo rin gawin? I don't like to. I don't want to. Di na baling mahirap ako, mga kaibigan. Di na baling hindi ako mayaman sa pera, pero I don't want to negotiate with my integrity. Kung naiiyak ako, bakit ba ako naiiyak? No, because I think it triggered something na parang halos mag-away na kami ng kaibigan ko na parang, oh, you don't know how to, you're not a real entrepreneur. Yan, ganyan. You don't know how to scale. Yeah, but anyway, so yun, mga kaibigan. Okay, so that's what happens. The psychology begins with that. They create an excitement, they sell you a dream, they sell you the idea. Na imagine if you have all this money, imagine. Okay, so na-imagine mo na ngayon na, oh, wow, such a huge opportunity. Oh no, I don't want to pass this up. And so they create the urgency as well. Minsan magkasabay yan in the same message na, you know, this is a beautiful opportunity, gaya ng binasa ko sa inyo kanina. And then they create that urgency. The urgency is 3 remaining slots na lang. Today lang to. Only in the next 24 hours. Naku, maniwala kayo. Next week, pag nakita mo yung same message, sasabihin na naman din nila na only in the next 24 hours. Kahapon, I saw a message using the face of Mayor Vico Soto. In fact, hindi ko nga alam kung I should send him a message to warn him na hindi ko alam kung AI copy ng mukha niya yon, pero pati boses niya pareho, offering a financial program na talaga daw will make, sabi ko nga, I think I should warn Mayor Vico na there's an AI, I don't know, parang kasi pati yung mukha niya, boses niya, nagtatagalog din, parang ganyan. No? In-introduce niyo pa na I'm Mayor Vico Soto. I don't know if it were true. Pero, again, it sounded to me like, could this be a scam? So I was questioning that, no? Kasi marami ngayon na ginagamit yung mukha ng mga celebrities, na mga very popular na mga hinahangaan nating tao to create an urgency for us to join. So sa halip na mag-iisip ka, and so, mga kaibigan, every time something is urgent, hindi ka nakakapag-isip ng maayos eh. Right? Ganyan din ako nabudol dati. Sabi ko, I'll think about it. Sabi ko. Now, this was what happened.
Sabi, Indian yata yung kausap ko. Nako, hindi. Siyempre English na, pero tatagalogin ko na lang. Nako, no, if you think about it, you're passing up an opportunity. Parang ganito, ganyan. Sige na nga, sayang naman. Mm. Give me your credit card. You can use your credit card. Oh, so I used my credit card. Kaya mga kaibigan, pag sinasabi ko sa inyo to, dahil nabudol din ako. Because I know how it feels. So, pag ginawa nila tayo ng ganyang messaging, scripting na today lang to, in the next 24 hours, last slot, na-activate yung ating fear of missing out. We don't want to miss out. Na kanina, kung na-activate yung ating dopamine, our reward hormone, happy hormone, pag sinabi nila na urgent to, act now, nati-trigger naman yung ating amygdala, yung ating reactive, yung ating mind that is our emotional brain, no? So they trigger that. Instead of us thinking calmly, we're now being reactive. Niisip natin, naku, if I don't act now, sayang naman, I could pass up this opportunity. This could be the answer to all my prayers. And so when the amygdala takes over, parang may alarm, di ba, na, come on, act now. So we are so emotional in our decision. Act now or lose forever. Remember, dear friends, every time na sinasabi sa'yo na urgent to urgent, you are actually shrinking, pinapaliit mo yung ability mo to think clearly. That's how they get us. They pressure us into thinking, if you don't act now, you'll lose it. You'll miss it forever. That's what happened to me too before. Kaya mga kaibigan, mag-ingat po tayo, please. Mag-ingat tayong mabuti kasi ang hirap ng buhay ngayon, di po ba? Namalengke na po ba kayo ulit? Naku, talagang, grabe, mahal ng bilihin, ano po. Anyway, send me your messages, dear friends. I'm being so emotional about this because, so yung kanina, yung kinikwento ko sa inyo kanina na, alam nyo ba na ginawa niya yon, yung friend ko? Ginawa niya yon na hindi alam ng husband niya. Umutang siya sa credit card niya. Yun nga, hindi ko alam kung yung pati yung bahay yata niya, minortgage niya. And then nag-close, no? And so, syempre, yung credit card mo naman, hindi mo pwedeng paliwanagan na na-scam ako, sorry. Diba? Whatever you use, you pay. And so, the last thing I heard was, syempre, no, galit na galit yung husband niya sa kanya. I don't know. It's difficult, no? Pag ganyan, affected na yung relationship nilang mag-asawa, all because of a financial decision na ginawa na malinis ang intention. It was because gusto lang talaga niya na mapaayos at mas gumanda, mas guminhawa ang buhay nila. So sad, no, dear friends? So sad. So sad. And she's not the only one. I have another. Ang dami ko pong alam na kwento. At hindi po tayo nag-uusap dito ng thousands lang, millions ang nawala sa kanila. So, hindi tayo nasa scam dahil hindi tayo matalino. Wait, ulit. Tama. Ulitin ko na lang kasi hindi maayos yung Tagalog ko na. Right, ito dear friends. Kung nasa scam tayo, hindi dahil sa hindi tayo matalino. Inaral lang talaga nila ang psychology of human behavior. Trigger the reward center, make them act urgently, make it look urgent. It's as if mawawala na because psychologically ayaw natin ng mawalan eh. At gagamitan tayo ng tinatawag na social proof, which I will discuss in a bit. Alright, dear friends? Time check, it's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Cup Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Maraming salamat po sa inyo na sumusubaybay kasama ang inyong mga radyo sa kung saan man kayo pumupunta.
Salamat po sa inyo na sumusubaybay through YouTube, through our Facebook live stream, through Signal TV. Thank you so very much po. Maraming salamat. Kung hindi ko man po kayo naiisa-isa minsan batiin, naku, pasensya na po talaga. Pero do leave your messages on our live stream. Babasahin ko po mamaya yung inyong mga messages. Ayan. So, Radio, if I'm not able to read the messages, pakipadala na lang please sa akin. Ayan. Tapusin ko lang po ito mga kaibigan before anything else. So, they sell us a dream. They want us to imagine. Imagine this life. They give us an idea. This is the answer to all your hopes and prayers, ganyan. And then they create the urgency. Take advantage. Now na. Naku, wala akong pera eh. Naku, ano ba naman yung mangutang ka? Magkano lang ba naman ito? You can use your credit card. Mababayaran mo rin yan next month. They make it look so easy. And then they will cite people. They will create videos of testimonials, take screenshots, success stories. Lalo na yung mga success stories ng mga tao na parang minsan iisipin mo, kung nakaya niya nga eh, I'm sure kaya ko din. So that is what you call social proof, or in psychology also, it's called the herd mentality. Na kung nasan sila, dun din tayo, di ba? Eh kung sila nga eh. There was a time during yung kasagsagan ng Kapa sa Mindanao. Nako, may mga kamag-anak ako, send me a message. Sabi ko, naku, scam yan. Pero hindi siyempre ako pinaniwalaan kasi what's my proof, diba? Nasabi ko, naku, scam yan. Just wait and scam yan. No, hindi. Yung mga kapitbahay ko nga, nakabili na ng ganito, nakaganito na ng ganyan. And then, few months down the road, I was proven right, which I did not like, diba? Scam nga. Kaya, social proof, the herd mentality, again, part ng psychology natin yan. Kapag nakakita tayo ng testimonya, ng mga screenshots, ng success stories, ng resibo, na, oh wow, nakatanggap nga siya talaga. Oh, gusto ko rin yan, kaya ko din yan. Because our brain is wired for belonging. I want to belong. You know? It's safe for me to do that kasi siya nga eh. They will cite people in authority. Diba? Ingat po. And I would like to make this official warning because nakakatakot na yung capacity ng AI ngayon. Mga kaibigan, kunyari, may gumamit ng mukha ko at nagaya talaga yung boses ko at nagpadala sa'yo ng message privately outside of the program na nanghihingi sa'yo ng kung ano-ano, nagbebenta sa'yo ng kung ano-ano, hindi po ako yon. I want that clear. I want that clear. I never ask. Never. Ako yung tao na if you give, if you donate, thank you very much. But outside nung pandemic, hindi po ako manghihingi sa inyo ng tulong. And if I do, gagawin ko po siya sa loob ng programa, never privately. So yun po, dear friends, just in case. Ayan. So, yun. Kaya, anong ginagawa nila with this herd mentality or this citing testimonials or social proof? Kasi, syempre, andun yung unsure ka, di ba? Na parang, totoo kaya talaga to? And so what they do para ma-convince ka is they borrow certainty from others. Nilalagyan nila ng title. Si coach ganito, si mentor ganyan, si manager ganito. You know? Siya, milyonaryo na, sa loob ng isang buwan lamang, kaya mo rin to. Pero madaling gumawa ng title eh. Madaling mag-create ng screenshot. Madaling gumawa ng testimonial na hindi totoo. Right, dear friends? Alright? So, sana mga kaibigan ay tignan ninyo tong episode natin ngayong tanghali para na parang warning, no? Na mag-isip ka muna. Hindi lahat ng magagandang opportunities ay talagang blessing para sa atin. Or baka hindi nga talaga sila totoong opportunity. Alright, dear friends? Alright, I'll be reading your messages in a bit kasi ang bilis talaga ng oras. Okay, let me see now. Hello, Romel Livid. Mapagpalang weekend din sa'yo at sa iyong mga pamilya, sa iyong pamilya. Mr. Randy Arteaga Santisas, listening daw. Thank you, my dear. Hello, Miss Chris. I miss you from Miss Karen Ignacio Rivera. Hey, hi,
Miss Kay! How are you? I miss you too. Let's have coffee soon. And hello, Miss Judy Hernandez, Mr. Ray Joseph Galang. Thank you so much for listening. Thank you. Greatly appreciated. Ba't ako pinagpapawisan? Anyway, so, yun, dear friends. Okay, maiba na muna tayo. I'll share with you a story first before I play a song. Let me check if there are other messages para mamaya hindi ako... Oy, there is a message here from Kaador Olivera. Hi, Chris. Me, nabudol na rin online. 2 times na, kaya now di ko na pinapansin kahit anong i-text nila. Happy 13th anniversary sa atin, Winner Ka Pinoy. Wala bang schedule na alam mo what I mean? Wala pa po, Kaador. But I'll find a way po. Malay ninyo, we can do it online tapos i-play na lang natin. Yes. Thank you, Kaador, for that, for the advanced greetings. Hello, Miss Ermi Clemente. Happy blessed Sunday to you as well. Ayan. Alright, so, dear friends, kailangan mas matalino tayo kaysa doon sa mga nangsascam sa atin. Kaya kailangan unawain natin yung ating psychology. Na ganun nila tayo hinuhook. Alright, siguro naman klarong-klaro na ako doon kasi ilang beses ko nang inulit. Anyway, meron akong kwento na merong isang maliit na simbahan na tahimik lang sa isang maliit na bayan. Dati, punong-puno ito ng mga bisita, ng mga tao. Alam nyo na, may mga kantahan pa, mga tawanan. Buhay na buhay yung kapilya nila. Pero habang lumilipas yung panahon, unti-unting kumonte ang nagsisimba. Hanggang sa dumating ang punto na halos wala na talagang pumupunta. Kasi meron ng mass online eh. Diba? Kaya naging tahimik na yung lugar, malamig na, nawala ng puso. Kaya nalungkot yung pare na naka-assign doon at yung mga iilang miyembro na natitira. At isang araw, may bumisitang isang matanda. At tinanong siya, bakit kaya kami nawalan ng mga tao sa aming simbahan? Ano kaya ang pagkukulang namin? At tumahimik yung matanda at nag-isip at sabi niya, alam niyo ba na merong isang lihim dito na hindi ninyo alam? Isa sa inyo ay si Jesus, sabi ng matanda. So nagulat yung lahat. Sabi nila, paano? Sino? Pero umalis na yung matanda. Iniwan yung tanong sa kanila. At simula noon, parang nagbago ang lahat-lahat. Kasi, sa tuwing magkikita sila, or merong dumadating, or merong, na iniisip nila, baka siya si Jesus. Baka kausap ko na si Jesus. Kaya alam nyo mga kaibigan, dahil doon, naging mas maingat sila sa kanilang pananalita. Mas naging maayos sila sa kanilang pagkilos. Mas naging mapagbigay, mas naging mapagpatawad. Unti-unti, nag-iba yung puso, yung damdamin, yung sigla ng simbahan, naging mainit ulit. Naging puno ulit ng malasakit, ng saya. Diba? At napansin ito ng mga tao na nasa labas, na napapadaan lamang. At nasabi nila na, alam nyo, meron talagang kakaiba sa simbahan na yon. Parang may presensya. Parang may pagmamahal at isa-isa silang bumalik hanggang sa muling napuno ang simbahan. Hindi lang ng tao, kundi ng kabutihan. At ano ang lihim? Hindi na mahalaga kung sino talaga si Jesus sa kanila. Dahil sa paniniwala nila na baka siya, baka ikaw, baka ako. Nagsimulang namuhay sa kanila si Jesus, na para bang nasa gitna nila siya. Kaya kaibigan, minsan di natin kailangan malaman kung where is God in all of this. Sapat na ang mamuhay na para bang kaharap natin siya sa bawat tao. What do you think, dear friends? And so I'd like to play for you this very beautiful song by Joan Osborne, One of Us. What if God was one of us? What if God was one of us?
just a slob like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah, God is great, yeah, God is good, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home. Trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone, except for the Pope maybe in Rome. Yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just trying to make his way home. Like a holy rolling stone. Back up to heaven all alone. Just trying to make his way home. What if God was one of us? What if nga, dear friends, no? What if kung kagaya tayo ng simbahan na yon, diba? Diba? Parang sinabi sa atin na, oh, one of you is Jesus. Right, dear friends? Paano kung totoo nga na minsan dumadaan ng Diyos sa buhay natin, hindi bilang himala, kundi bilang tao? Like for example, ako, I'm so blessed na parang sa buhay ko, ang dami talagang parang blessings na dumating sa buhay ko. Kasama na kayo doon na parang sa akin, oh, God was made alive in that experience. Kaya sana mga kaibigan. Tapos ngayon iisipin mo, sabi nga sa kanta, di ba? If God was one of us, what one question would you ask, di ba? Ano nga ba? Siguro tatanungin mo si Lord, si Jesus, or si God na, bakit may mga scammers? Why do these things happen? Kaya andito ako ngayon mga kaibigan para ipaalala sa atin na di ako nag-iisip. Ano ba naman ako? Nakapag-aral pa naman ako? Hindi yun. Kasi, in fact, walang talino. Wala. Hindi sa mataas na IQ yan. O baba ng IQ ko, naloko ako. No. Kasi maraming mga sobrang matatalino ang naloloko. Bakit? Because they play with our psychology. Right, dear friends? You know, kapag pinabentahan ka ng pangarap na sobrang ganda na gustong-gusto mo rin, tapos they create that urgency, tapos sasabihan ka na, oh, si ganito, si ganyan, nangyari to sa kanila, you would be enticed, you would be influenced, di ba?
nasa emotional blind spot ka. You're so vulnerable. Kasi nangangailangan ka eh. Gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. Dagdag mo pa dyan yung stress mo. Ayaw mong mapag-iwanan syempre, lalo na sa krisis na to, di ba? Remember, scams do not find random people. Usually, they find people who are emotionally vulnerable. Kaya laging ang hook nila is, gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang kumita ng hindi naghihirapan? Gusto mo ba na dumoble yung pera mo ng ganito kabilis? Tapos lalagyan nila ng logo, ng ganda-gandang picture. Naku, nababayaran po lahat yung mga yan. Naku, may accent, imported. Naku, legit ito. Hindi po lahat ng may accent or nakakurbata ay legit, di ba? Kaibigan? So you have to have a critical mind about this. So, meron nga akong kakilala. Alam mo, Chris, nagduda naman ako nung una eh. Nagduda talaga ako. Hindi ko lang pinakinggan yung gut feeling ko. I even had a friend na sabi niya sa akin, alam mo, Chris, I was greedy. Sinabi niya talaga yon. Alam mo, Chris, natalo ako ng greed ko. I was so greedy. So, mas nawalan tuloy ako. So, that's why itong fear of missing out, I don't want to miss out, the fear of sila kumikita, tas ako hindi. So, kanina, nabanggit ko sa inyo yung Kappa Community, di ba? Kappa Community Ministry International na report ito sa balita. The case was flagged by the Securities and Exchange Commission dito, ng SEC sa Pilipinas, for offering unusually high returns, around 30% monthly. Nung una yata, 15%, no? Now, paano siya magiging sustainable, di ba? Bakit, kung kaya nila yon, ba't hindi kaya ng mga bangko, di ba? Ba't hindi kaya ng mga korporasyon ang magbigay ng 30% a month, di ba? Ba't hindi kaya ng SSS, ng Pag-ibig? Bakit? At ang matindi dito sa Kappa is that it was tied to faith. Ang tawag nga nila is hindi contribution. They called the money you put in as donation, diba? So it felt meaningful. It felt safe. Anyway, you can just search the news about it sa YouTube. Meron ding isa na nag-promise na dodoble yung pera mo quickly. If you've heard of Aman Futures Group, it's also on the news for a while. Early participants, syempre, got paid. At gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, that's the trap. Yung mga una, talagang babayaran sila. Oh, may proof, may proof. You know? And then the early payouts actually came from new investors' money. Parang ganito lang yan. Nyari, if I want to create that scheme, let's say, no? So, mahingi ako ng investment sa inyo, right? So ngayon, yung mga una na nag-invest, ang mga mababayaran talaga kayo kasi kukuhanin ko yung ibabayad ko sa inyo doon sa mga investment ng iba. There's really no source of revenue, di ba? Ngayon, yung mga iba naman, mas matalino na dahil naisip na nga ng tao yan na ay walang produkto or something. So the others, they created products to go with it para magmukha siyang profit, di ba? Meron ding isa na, I just cannot remember the company name, pero it was about farming. It sounded legitimate kasi farming, lalo na ako, galing ako sa pamilya ng farmers. Again, just because something is real does not mean that the offer is real. Diba mga kaibigan? So you have to recognize the pattern. May pattern ang mga scams. Mataas na return, emotional hook na, oh, you know, this is your dream come true, this is your answered dream, ganyan. They'll give you an early win. Kunyari, pag sinabi nila sa'yo na bibigyan ka namin ng 15%, nakita ka agad. Or online, makikita mo kaagad yung pera mo. Oh, no, milyon na agad. You know, so that's an early win. And then they create an urgency. Ang sasabihin sa'yo, yung mga kasamahan mo, you don't want them to miss out. Yung mga kamag-anak mo, let them join also. Different names lang yan, pero pare-pareho ang psychology. Pare-pareho yung psychology. Ganun lahat. So, dear friends, dapat hindi matapos yung episode natin na how do we protect ourselves? Yun na, how do you protect yourself? Well, una siguro, you pause. You give your brain time to cool down. Mag-isip kang mabuti, ask questions, research. Assess mo, does it make sense? Di ba lagi sinasabi na, if it is too good to be true, then it is too good to be true.
Ay, naku, mantra ko yan lagi. Ng, ano, yung na-scam ako, I was a lot younger then. I was still employed nung time na yan. It was, ano ba yun? Basta may gold pa yun na something eh. And then after that, I said, well, if it is too good to be true, it's too good to be true. It is too good to be true. So mag-isip ka mabuti. Does it make sense? Kaya ba talaga to? Yeah. Right? So, and then, ask somebody neutral. Diba? At huwag ka magpa-pressure. Learn to walk away. Learn to say no sorry. Diba? I would rather earn my money in my usual way, na sigurado ako. Right? Pag minamadali ka nila at minsan pag tinanong mo, pero paano nga talaga siya nagwo-work? Paano kayo kumikita na ganito kalaki? Tas hindi ka nila mapaliwanagan and they brush you off. And then they say, basta maniwala ka na lang, magtiwala ka na lang. Hindi naman nila tayo pababayaan. Nako, next thing you know, wala na sila. Tangay-tangay na nila yung milyones na na-invest sa kanila. So, may mga tanong sa akin dati, bakit yung mga matatalino ang naloloko? Kasi nga, ang tinatarget nila hindi yung talino natin, kundi yung ating damdamin. Kapag tinamaan ka ng, oh, this is my hope, takot kang maiwan, this is so urgent, the smarter the person, sometimes the more confident they are na hindi sila maluloko, di ba? Yeah. So again, dear friends, magtanong ka, paano kumikita ang inyong sistema? Saan nanggagaling ang pera? Ano ang risks? Pag hindi nila klarong masagot sa'yo yan, walk away. Walk away. Paano kung kumikita naman yung iba? Scam pa rin ba yun? Yes, scam pa rin yun. Hindi ko mo kumikita yung iba, diba? Ay sustainable yan. Ang tanong ay paano sila kumita at hanggang kailan? Ayan, ako. I have such limited time again. Nako, wait lang. Hello, Mr. Efren de los Reyes. Magandang hapon and listening always. So thank you, my dear. I have like 6 minutes left. Let's see. Hello, Maria Lemuria Tolentino. Naragsak mo't nga aldaw kanyam, ading. This is from Maribel. Alright, thank you, my dear, ha? Medyo hindi related yung message mo sa topic natin. So, happy morning na lang din sa'yo, my dear. And thank you so much. Greetings kay Nanay Leonie at Tatay Eli Santiago. Thank you so very much. Pasensya na because we're running out of time. And, sino to? Hello, Ma'am Chris. Nga nasingpot ka na. Ako, sabi nga nila, kind people are easily deceived. Kaya ingat-ingat sa tulad ni... Ha? Katulad ko. Kaya ingat-ingat na tulad ko. Para sa akin, dahil na rin sa paghangad na makakuha tayo ng kasaganahan sa pinakamadaling paraan, kaya tayo naluloko. That's so true. This is from June Mendoza. Thank you so much from Natividad, Pangasinan. Hello kanya yung amin dita, Natividad, Pangasinan. And there's a message here from Mrs. Berdos. Good morning. Karamihan yata victim ng scam. Yung special offer buy one take two. Ay nako, kaya po mag-ingat tayo. Tignan nating mabuti. Alright, dear friends. Nako. Bakit ang hirap umalis sa mga ganyang opportunities or discussions kahit alam mong nagdududa ka na? Kasi nga, you're already emotionally invested eh. Naka-invest ka na yung mind mo doon sa pera, doon sa oras mo, sa tiwala mo, 'di ba? Doon sa pera na padating, 'di ba? Tsaka yung pag-asa na, alam mo 'yon, makakabawi ako. And so, kung na-scam ka na dati, well, be gentle with yourself. Alright, dear friends? Kung meron kang kaibigan at marami akong kakilala na ganon, hanggang ngayon bumabangon pa rin. Huwag natin silang husgahan. Please, huwag. Huwag nating sabihin na, Diyos ko, hindi kasi nag-iisip. Greedy kasi. No. Let's not judge. Let's be more compassionate. Just ask, ano nangyari? Don't judge them. Kasi they had the best intentions nung ginawa nila yon eh. Alright? Kaya, huwag kayong masyadong matakot magtanong. Yung mga iba sasabihin, so what's your strategy? Tapos sasabihin nila, oh, it's a secret strategy. Oh? Secret? Paano? And then sasabihin sa'yo na, oh, it's a secret strategy, pero huwag ka mag-alala. This is 100% guaranteed, 100% legitimate. And online yan, ha? Mag-ingat ka pag online lalo. Wala kang nakikitang mukha. All you see is a platform. Diba? Pag magsara na yan, wala ka nang mahahabol. So that's why, if you've been scammed before,
pause, breathe. Alright, dear friends? And matagal ko nang hindi napapatugtog ng kanta ng ating very own Mr. Ariel Mesiano. Let's end with that song, my dear friends. Join me next Sunday, ha? On our 13th anniversary. Totoo ba ang puna nila sa atin? Tayo raw mga Pinoy, walang mararating. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema. Kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Hello, Tita Karina Lapitan. Thank you so very much. And team, Mr. Erwin Makatangay, Miss Jel Keran, Mr. Wilson Abrea, Miss Kyle Dangates, thank you so very much for today. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ngang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 Winner ka, Pinoy! winner ka. Such a beautiful song by our very own Mr. Ariel Mesiano. Maraming salamat mga kaibigan ha sa pagsama ninyo sa akin ngayon at sana ay kahit papaano mas naging aware tayo ng ating psychology. At samahan niyo po ako sa susunod na linggo on our 13th anniversary. At sabayan niyo na po ako mga kaibigan, sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At kung kakalimutan kaibigan ha, winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!